mahusay na poll watcher para sa automated elections. Kaya ladies and gentlemen, let's meet our poll watchers! Okay, poll watchers, first question. Ano ang mga gagamiting makina para sa automated elections? Mga calculator! Abacus! Mali! Tell them, voiceover! Ang mga makinang gagamitin para sa automated elections ay ang Precinct Count Optical Scan o PCOS. Ito ang magpapabilis ng bilangan ng mga boto. Maraming paraan din ng pandaraya ang maaalis dahil sa paggamit ng PCOS. Okay, poll watchers, here is your next question. Ano ang napakahalagang dapat gawin bago mag-automated elections? Gumising at maligo! Magkape para hindi antukin! Tama ako! Mali! Ang unang-unang gagawin ay ang testing and sealing 3 days before the election. Watch this. Sa araw ng testing and sealing, dapat nandoon ang watchers mula sa majority at minority political parties at citizens' arm. Ipapaliwanag ng BEI o Board of Election Inspectors ang dahilan at paraan ng testing and sealing. Aalisin ng BEI ang selyo ng PCOS box at ilalabas ang naka-shrink wrap na PCOS. Ipapakitang selyado pa ang printer cover, main memory card slot, at backup memory card slot. Isusulat ito sa minutes at saka pa lang tatanggalin ang selyo ng printer cover. Kailangang manatiling selyado ang main memory card slot at backup memory card slot habang hindi pa natatapos ang halalan. Ilalagay ng maayos ang PCOS sa tamang posisyon sa ballot box. Ikokonekta ang battery ng PCOS at isasaksak sa kuryente. Pipili ang BEI ng 10 botante para mag-trial voting. Boboto sila gamit ang bagong balota at PCOS. Pagkatapos ng 10 boto, ipiprint ng BEI ang 8 ER o election returns mula sa PCOS. Tapos, tsaka pa lang ikakabit ang transmission cable sa PCOS. Ang results ay itatransmit sa city o municipality canvassing center. Pagkatapos, ay itataras ng BEI ang mga balotang nasa loob ng ballot box. Ikukumpara ito sa resultang inilabas ng PCOS. Kung magtugma ang mga resulta, pipirmahan ito ng BEI at ng mga watchers, ilalagay sa designated envelope, at saka ibibigay sa election officer. Kung hindi naman magtugma ang mga resulta, i-record ito at i-report sa BEI chairman. Siguruhing naibalik sa zero ang ballot counter indicator ng PCOS. Pagkatapos nun, siselyuhan na ang transmission port, printer cover, at memory card slot ng PCOS. Ang ballot box ay ilalock at isiseal. Ibabalot ang PCOS at ballot box sa shrink wrap. Hindi na uli bubuksan ang PCOS hanggang sa araw na ng eleksyon at sa harap lamang ng mga watchers. Tandaan, i-record ang serial numbers ng mga selyong ikinabit sa testing and sealing. Yun pala yung unang mangyayari, ang testing and sealing. Tama! Pagkatapos ng testing and sealing, ready na para sa election day. Kaya poll watchers, here is your next question. Ano ang mga karapatan at responsibilidad ng mga poll watchers? Karapatan kong magmasid, mag-record at mag-report. Responsibilidad ko na bantayan at pangalagaan ang boto ng bayan. Tumpa! Check this out! Ito ang mga karapatan at responsibilidad mo bilang poll watcher. 1 week bago ang araw ng halalan, kunin ang inyong poll watcher's kit sa inyong parish coordinator. Dumating bago mag-alas 6 ng umaga sa polling place sa araw ng halalan. Pagdating sa polling place, ipakita sa chairman ng BEI ang inyong letter of appointment bilang qualified poll watcher. Ire-record ito sa minutes ng poll clerk. Bilang poll watcher, karapatan mong saksihan at alamin ang mga prosesong isinasagawa ng BEI. I-record ang lahat ng iyong makikita at maririnig. Kunan ng litrato ang anumang kakaibang pangyayari sa botohan, sa bilangan, at sa pagprint ng mga election returns.
pwede kang mag-file ng protesta gamit ang protest form. Kung sa tingin mo ay merong irregularidad o mga labag sa batas na nagawa ang BEI o ng sino mang tao. Karapatan mo ring makakuha sa BEI ng certificate ng iyong protesta at ng desisyon tungkol doon. Siguruhing nakarecord ito sa minutes ng BEI. Hindi maaaring makipag-usap ang watchers sa BEI, sa mga botante, sa ibang watchers at sa sino mang nandoon sa paraang makakaistorbo sa proseso ng botohan. Karapatan mong makuha ang pang-apat na kopya mula sa first 8 election returns na ipiprint ng PICOS. Sa iyo din mapupunta ang isa pang kopya mula sa next 22 copies ng ER na ipiprint pagkatapos ng transmission. Kapag kulang ng espasyo sa loob ng polling place at kailangang magbawas ng watchers, ang PPCRV watcher ang may pangunahing karapatang maiwan sa loob ng polling place at maging pinakamalapit sa BEI, ayon sa Article 2, Section 15 ng COMELEC General Instructions. Ayan ha, alam niyo na ang mga karapatan at responsibilidad niyo bilang mga poll watcher. Oo! Dumating ng maaga, magbasid, mag-note, at mag-picture! Kung kailangan pwedeng mag-file ng protesta. Tama! So, botong-boto, ano ba? Boto na! Here is the next question. Sa araw ng halalan bago magsimula ang botohan, ano ang kailangang bantayan? Ang bag ko? Ang tingin mo sa amin, Snatcher? Ay, naku. Panoorin niyo na lang to. Sa araw ng halalan, bago magsimula ang botohan, ito ang babantayan nyo. Ipapakita ng mga BEI chairman na naka-shrink wrap pa ang PICOS bago simulan ang halalan. Siguruhing ang serial number ng selyo ng PICOS box ay pareho ng serial number na nai-record sa testing and sealing. Nakakandado ang ballot box at wala itong laman. Selyado pa ang pakete ng mga official ballots at listahan ng mga botante. Sa simula lang ng botohan, pwedeng buksan ang mga ito. Bibilangin at ire-record sa minutes kung ilan ang mga balota. Ire-record din sa minutes na ipinakita sa publiko at mga watchers na selyado ang PICOS, ang pakete ng mga balota at ang voters registration record. Aalisin ng BEI ang shrink wrap ng PICOS at ipapakitang selyado pa ang printer cover, main memory card slot at backup memory card slot. Ire-record muna ito sa minutes bago tanggalin ang selyo ng printer cover. Kailangan manatiling selyado ang main memory card slot at backup memory card slot hanggang matapos ang halalan. Ikakabit ang battery ng PICOS at isasaksak ito sa kuryente. Hintaying lumabas ang Please Insert Security Key for Authentication. Ididikit ang I-button security key sa security key receptacle. Lalabas ang security key verified sa screen ng PICOS. Ang operator mula sa BEI ang mag-i-initialize ng PICOS. Pipindutin niya ang Open Voting sa main menu. Hihingin ng PICOS ang PIN ng poll clerk. I-enter niya ang PIN at pipindutin ang Enter. Lalabas sa screen ang PIN Accepted. Hihingin ng PICOS ang pangalawang PIN mula sa third member ng BEI. I-enter ito at pipindutin ang Enter. Lalabas ang PIN Accepted. Makikita sa screen ang Initialize Vote Counters at Previous Screen. Pipindutin ang Initialize Vote Counters. Initializing vote counters ang sunod na lalabas sa screen ng PICOS. Automatic na magpiprint ng initialization report ang PICOS kung saang 0 vote ang nakalagay sa pangalan ng bawat kandidato. Nasa initialization report din ang geographic information. Nasa initialization report din ang geographic information gaya ng province, city o municipality, barangay, voting center, at clustered precinct. Lalabas sa screen ng PICOS ang Please Insert Ballot. Ibig sabihin ay handa nang tumanggap ng balota ang PICOS. Kukunin ang initialization report mula sa PICOS at ipapakita sa lahat ng watchers.
Pipirmahan ito ng BEI at ng mga watchers. Ilalagay ng chairman ng BEI ang initialization report sa designated envelope para maibigay sa election officer pagkatapos ng botohan. So bago magsimula ang botohan mismo, dapat siguraduhin natin na silyado pa ang PICOS at ballot box mula sa testing at sealing. Correct! Pag napirmahan na ang initialization report, simula na ng botohan. So, ano naman ang dapat bantayan kapag nagbotohan na? Yung pinaka-cute na bumaboto? Mali! Watch this na lang! Ito ang mangyayari pag nagsimula na ang botohan. Hahanapin ng botante sa Posted Computerized Voters List o PCVL ang kanyang pangalan, precinct number at sequence number. Lalapit ang botante sa staff ng polling place upang ma-verify na siya ay pwedeng bumoto. Hahanapin ang pangalan at litrato ng botante sa EDCVL o pirma sa VRR. Kung nandun ang pangalan pero walang litrato, hihingan ang botante ng valid ID at papipirmahin sa EDCVL. Maaaring iprotesto ng watcher ang isang botante kung siya ay hindi rehistrado, gumagamit ng pangalan ng iba, o diskwalipikado dahil sa anumang dahilan. Kapag na-verify na siya nga ang botanteng nakalista sa EDCVL, i-announce ang kanyang pangalan upang marinig ng lahat ng nakapaligid. Kapag walang kumbustyon at bago ibigay ng BEI chairman ang balota sa botante, titingnan muna kung may tinta o indelible ink ang daliri ng botante. Kapag meron na, ibig sabihin nakaboto na ang botante at hindi na maaaring bumoto muli. Kailangan i-record ang ito ng poll clerk. Kapag walang tinta ang daliri ng botante, pipirmahan ng BEI chairman ang EDCVL. Pipirmahan din ng BEI chairman ang harap ng balota sa tamang espasyo. Tandaan, tawagin ang pansin ng BEI kung hindi niya napirmahan ang balota dahil ito ay isang election offense. Ibibigay ng BEI chairman ang balota at ipapaliwanag sa botante ang tamang paraan ng paggamit ng balota. Ilalagay ang balota sa ballot secrecy folder para matakpan, maliban lang sa parte kung saan nakalagay ang pirma ng BEI chairman. Ibibigay sa botante ang ballot secrecy folder, balota, at marking pen na kailangang gamitin sa pagboto. Ang chairman lang ng BEI ang pwedeng magbigay ng balota. Kailangan ding pumirma ng botante sa EDCVL. Okay! Naibigay na ang mga balota sa mga botante. Pero, alam niyo ba ang bagong paraan ng pagboto? Di ba yun yung pag-shake ng bilog? Excuse me, oval siya. Uy, bilog, oval, ganon din yun. Teka. Bago kayo mag-away dyan, panuurin muna natin to. Ito ang mga mahalagang tandaan sa bagong proseso ng pagboto. Isi-shade ang oval sa tapat ng mga pangalan ng mga kandidatong ibinoboto gamit ang marking pen galing sa COMELEC. Hindi maaaring gumamit ng lapis, ballpen o ibang marking pen. Tandaan, dapat buo o kumpleto ang pag-shade ng oval sa tapat ng pangalan ng kandidatong ibinoboto. Iwasan na magkulang ang shading sa loob ng oval. Shading lang ang pwedeng gamitin sa oval, wag X, check, o linya. Huwag lulukutin o titiklupin ang balota. Hindi dapat sumobra ang binobotong kandidato sa pwesto. Halimbawa, 12 ang pwesto sa pagka-senador, kaya't 12 lang ang dapat iboto sa pwestong senador. Kung sumobra, hindi bibilangin lahat ng boto para sa mga senador. Pero bibilangin pa rin ang mga boto sa ibang pwesto. Tandaan, isang balota lang ang ibibigay sa bawat botante, kaya't ingatang huwag magkamali. Magdala ng listahan ng iboboto para mapabilis at maiwasang magkamali sa pagboto. Kapag nasira ang balota, wala na itong kapalit. Baka maging dahilan pa ito upang hindi na makaboto ang botante. Maliban sa pag-shade ng oval, hindi dapat sulatan o lagyan ng kahit anong extra marks ang balota.
lalo na ang mga gilid nito. Kapag may ibang mga marka ang balon sa main menu ng PICOS, lalabas sa screen ang "Are you sure you want to close voting? No more ballots will be accepted after this." Pipindutin ng BEI ang "Yes." Hihingin ng PICOS ang PIN ng poll clerk. I-enter ito at pipindutin ang "Enter." Dapat ay lumabas sa screen ang PIN accepted. Hihingin ng PICOS ang pangalawang PIN na nasa third member ng BEI. I-enter ito at dapat ay lumabas uli sa screen ang PIN accepted. Lalabas sa screen ang "Poll is being closed. Please wait." Pagkatapos ay automatic na bibilangin ng PICOS ang lahat ng mga boto. Agad na lalabas sa screen ang "Printing 8 copies of election returns for national positions. Please wait." Habang ito ay automatic na magpaprint ng 8 ER. Pagkatapos, lalabas sa screen ang "Printing 8 copies of election returns for local positions. Please wait." Habang ito ay automatic na magpaprint ng 8 ER. Ang pang-apat na kopya ng ER ay mapupunta sa iyo bilang PPCRV poll watcher. Ia-announce ng chairman ng BEI ang bilang ng mga boto para sa bawat kandidato at pwesto. Ia-announce naman ng poll clerk ng BEI na ipapaskel ang isang kopya ng ER sa loob ng polling place para makita ng lahat. Noon din ay ipapaskil na ang nasabing ER. Aalisin din iyon pagkatapos ng 48 hours para itago at gamiting reference kung kakailanganin. Hihingin ng PICOS ang I-button signature ng bawat miyembro ng BEI. Kailangan i-insert ng mga miyembro ang kanilang mga I-button security key sa I-button security key receptacle. Lalabas sa screen ng PICOS ang "Ready to transmit. Please plug in transmission cable to electronically transmit election reports and press OK to continue." Gagawin ito upang matiyak na konektado at gumagana ng maayos ang modem ng PICOS. Ikakabit ang transmission cable at pipindutin ang OK. Kung gumagana ng tama ang modem, ay lalabas sa screen ang "Transmission cable connected. Beginning transmission of reports." Kung sakaling hindi gumana ang modem, lalabas naman sa screen ang "Transmission cable not connected. Retry?" at ang dalawang options na yes at no. Titingnan kung nakakonekta ng maayos ang transmission cable at pipindutin ang yes. Kung sa pangatlong beses ng pag-check ay ayaw pa rin gumana, kailangan nang tawagin ang support technician. Kapag maayos naman ang koneksyon at gumagana na ang modem, lalabas sa screen ang "Transmission cable connected. Beginning transmission of reports." Pagkatapos ay lalabas sa screen ang "Electronically transmitting reports to name of Board of Canvassers server. Please wait." Kasunod ay "Election reports successfully transmitted to name of Board of Canvassers server." Kapag hindi nag-transmit, lalabas sa screen ang "Failed to transmit election reports to name of Board of Canvassers server." Press retry to try again or skip to transmit to next location. Pipindutin ang retry. Kung sa pangatlong beses ay hindi pa rin makapag-transmit, pipindutin ang skip para mag-transmit na sa susunod na destinasyon. Lalabas sa screen ang "Electronically transmitting election results to *DMAP-DMIP-ACA-KBP. Please wait. Kasunod, ang election results successfully transmitted to KBP. Kung hindi mag-transmit ang PICOS, 3 beses ding pwedeng i-retry bago mag-skip at mag-transmit na sa susunod na destinasyon. Susunod, ang "Electronically transmitting to central server. Please wait." Tapos, ang "Election reports successfully transmitted to central server." Kung hindi mag-transmit ang PICOS machine, 3 beses ding pwedeng i-retry bago mag-skip at mag-transmit na sa susunod na destinasyon.
Kapag natanggap na ng lahat ng kinauukulang servers ang transmission, ay lalabas sa screen ang all election reports have been successfully transmitted to name of Board of Canvassers server, DMAP, DMIP, ACA, KVP, and to central server. Please disconnect transmission cable. Ipiprint na ng PICOS ang next 22 copies ng election returns, isang kopya ng statistical report at audit log report. Pipirmahan at lalagyan ng thumb mark ng BEI ang mga ER. Pipirmahan din ito ng mga poll watchers. Makakakuha ka muli ng isa pang kopya ng ER. Dapat ay walang nabago sa mga entry kung ikukumpara sa naunang natanggap na ER. Ang statistical at audit log report ay ilalagay sa designated envelope kung saan nakalagay din ang initialization report. Tandaan, kung sakaling hindi ma-print o ma-transmit ang ER at hindi maayos ng operator ang problema, tatawagin ang technical support personnel na naka-assign sa voting center upang tumulong. Ire-record ang pangyayaring ito sa minutes. Hanggat walang pahintulot ng COMELEC, hindi maaaring ihinto o ipagpaliban ang bilangan. Pagkatapos mag-print, isa-isang titiklopin ng BEI ang election returns. Seselyuhan ng serialized paper seals at ilalagay sa tamang envelope. Seselyuhan ang mga envelope upang maibigay sa mga kinauukulan. So, mga poll watchers, tapos na ang bilangan at malapit na rin matapos ang ating game show. At ang score ay 0-0-0. Pero, pwede pa kayong makalamang with this next question. Paano ang proseso ng pagsara ng PICOS? That's so simple. Ang pagsara ng mga PICOS. Pagkatapos matransmit lahat ng mga ER at ma-print lahat ng mga reports, automatic na lalabas sa screen ang main menu. Pipindutin ng operator ang shutdown option. Automatic na magsha-shutdown ang PICOS. Wow! You get 5 points for that! Pero, bago tayo magtapos, meron ding extra points ang makakasagot sa ating mga review questions. Here it is. Ano ang dapat tandaan bago dumating ang halalan? Ako, alam ko yan. Bago dumating ang araw ng halalan, siguraduhing rehistrado ka bilang PPCRV poll watcher. Pumunta sa inyong parokya o sa PPCRV National Office para dito. Sumama sa poll watchers training sa inyong parokya. Siguraduhin mayroon kang PPCRV poll watchers ID, appointment letter, poll watchers handbook at mga poll watching forms. Kabisaduhin ang mga contact numbers na maaring kailanganin tulad ng hotlines ng PPCRV, local COMELEC at iba pa. Alamin ang operational procedures ng inyong local PPCRV unit. Alamin kung saang polling place ka naka-assign sa araw ng halalan. Alamin din kung saan naroroon ang PPCRV Voters Assistance Desk. 5 points din for poll watcher number 1. Next question. Ano naman ang dapat tandaan sa araw ng halalan? Ako! Akala nyo kayo lang, no? Ha! Ako din! Sa araw ng halalan, dapat tandaan, dumating sa voting center bago mag-alas 6 ng umaga, dala ang mga sumusunod na gamit. COMELEC, PPCRV ID, poll watching handbook, ballpen, notebook, flashlight o kandila, lighter o posporo, calculator, camera. Pwede din gamitin ng camera ng inyong cellphone. Alcohol o aceton at bulak. Maging mapagmasid. Tignang mabuti kung tama at walang irregularidad ang proseso ng BEI sa pag-operate ng PICOS, pagbibigay ng balota sa mga botante at ang pagsubo ng mga balota sa PICOS. I-record sa pamamagitan ng inyong notebook o camera ang anumang irregularidad o pandarayang makikita alinsunod sa poll watchers handbook. Siguruhing mga authorized persons lang ang nasa maaring lumapit within 50 meters sa polling place. Mga miyembro o opisyal ng AFP at PNP,
mga miyembro ng extra-legal police agencies katulad ng Special Forces, CAFGU, Barangay Tanod at Security Guards, mga barangay officials. Siguruhing makakaboto ang mga kwalipikadong botante at tama ang prosesong susundin. Pagdating ng alas 6 ng hapon, ang mga botante within 30 meters ng polling place na lang ang pwede pang bumoto. Wow! 5 points in for poll watcher number 3! It's now a triple tie, mga kaibigan! So now, for our final review question. From tiebreaker, here it is. Ano naman ang dapat tandaan sa bilangan at transmission ng election returns? Sir, I know the answer. Ang mga responsibilidad nyo sa transmission ng election returns ay siguraduhing susundin ng BEI ang tamang paraan ng pag-transmit ng election returns. Kung sakaling may hindi nasunod sa proseso, i-record ito sa pamamagitan ng inyong notebook at camera. Siguraduhin mai-record ito sa minutes. At pagkatapos ng halalan, kailangan mong i-fill out at i-accomplish ang poll watcher's report at ibigay ito sa school coordinator at sa voters assistance desk. Kailangang ibigay sa voters assistance desk ang mga kopya ng ER na tinanggap mo. Siguraduhin magagawa ng BEI ang mga sumusunod. Mailagay sa loob ng ballot box ang mga selyadong envelopes kung saan nakalagay ang mga ER, minutes, ang kalahating pinilas na unused ballots at rejected ballots. Maisara at maipadlock ang ballot box gamit ang self-locking serial numbered fixed length seal at 3 padlock. Ang 3 susi ng mga padlock ay ilalagay sa magkakahiwalay na envelopes na seselyohan at pipirmahan ng lahat ng miyembro ng BEI. Mai-turn over ang PICOS sa support technician ng voting center. Madala sa election officer ang VRR, EDCVL, ang mga susi ng padlocks na ginamit sa ballot box. Ang envelope kung saan nakalagay ang minutes. Ang envelope na pinaglagyan ng unused ballots. Ang listahan ng mga pinaboto pagkalampas ng alas 6 ng hapon. Envelope kung saan nakalagay ang backup memory card, initialization report, precinct audit log report, at precinct statistics report. At ang mga envelope kung saan nakalagay ang mga ER para sa Provincial Board of Canvassers, Regional Board of Canvassers at COMELEC. Dapat mo ring samahan ang BEI sa pag-deliver ng ballot boxes sa Office of the City o Municipal Treasurer. Wow! Another 5 points for poll watcher number 1! You win! So, mga poll watchers, sana nag-enjoy kayo sa aming show at sana mas malinaw na sa inyo ang responsibilidad nyo pagdating sa halalan. Ano? Botong-boto na ba kayo? Botong-boto na! Good luck sa inyo mga poll watchers! Thank you.